Kamusta naman mga kabyanan? Liwat nagabalik niyo kubos nga alagad. Kagdalayaw ang Ginoo sang iya paghatag sa aton sang kusog kabakod nga mapadayon naton ini. Kagabay nga sa gihapon ang Ginoo gid maga-restore sa aton nga normal nga kusog para nga mapadayon naton ang madamo man nga buluhaton nga ginatugyan niya sa aton. Nagapasalamat gid ako sa dako bangod sang kayunan nga makabalik ako kag ang aton nga emphasis diri gid nga luyagid na akong dalon amo nga ang mga hindi pa nakabaton kay Kristo bilang personal manuluwas nga makilala gid nila ang aton Ginoong Kristo kag mabaton nila personal nga manuluwas sa Ginoo bag-o manginuli ang tanan. Ginabiyan ikaw ang pamati karon ayhan isa ikaw sang wala pa gid makasiguro sang imok ang tanan sa Dios. Kung may ara gani ka nga pangalag-ag sa imong kabuhi, abi kung pamangkuton ikaw nga kung kuhaon ka subong o kung mapatay ka, nakasiguro kayahan nga maging kaupod mo ang Dios sa walay katubtuban. I know mabudlain nga question kag mo sa mga tao nga hindi nila gusto nga panumdumon ina nga question, pero makabyanan isa ina ka importante nga pamangkot sa imo kabuhi kag sa imo pamati. I mean personally importante gid nga makaaman kita sa eternidad. Hindi bala mo na gitunan naton sa nagligad nga broadcast naton atong are you prepared for eternal or for eternity? Kay mga kabyanan, ang ginahambal sang Ginoo sa aton sa iya pulong nga ang aton ang tanan sa iya subong nga mabaton naton si Kristo Jesus bilang aton personal nga manluluwas samtang buhi kita. Hindi nga kung mamatay na ikaw. Wala ginatudlo sa Biblia nga ang kaluwasan mahimo nimo batunon after sining kabuhi. Sabagay madamo sa may amos nga panghunahuna nga siling nila dipindi kung maluwas ako o hindi kay dipindi sa ginahimo na kon kay sa ilaya ka panghunahuna kag maybe amo na ginatudlo sang dako nga reliyon nga maghimo ka lang sang maayo tumanon mo kasuguan sang Dios kay sa pila ka adlaw sa pahukom nga itimbangon ang imo nahimo nga kung makapasar ka kag mas madamo ang imo good works sang sa bad works, then makasulod ka sa kalangitan. Pero may kasiguruhan na yan I mean, matuman na yan nato ng kasuguan sa Diyos. Ang Biblia naghambal sa aton nga bangod kita makasasala, hindi gid naton matuman ang kasuguan sa Ginoo. Wala sa makatuman sini. Magluwas ang atong Ginoong Kristo nga siyaya ang nagtuman gid sang kasuguan para sa aton. Yun ining mga bagay aton parang diskusyon diri sa aton broadcast hanungod sa kasuguan kay madamo gid sa mga tao nga naghahangop ang abi nila nga maluwas sila paagi sa pagtuman sang kasuguan. Sa bagay no kung aton natagaan nila sang jutay nga pangunahuna, paano mo matuman kag maperfekto ang kasuguan? Bisan si James naghambal nga kung matuman mo ang bisan siyam paguro no, which I believe very impossible. Kung isa hindi mo natuman, hindi ka magyapon kapasar. Kaya wala sa maka-perfect sang law. Tiyan mo na nga wala yan nagadipindi ang atong kaluwasan sa natawag nga paghimo sang kasuguan o kung pagtuman sini para nga maluwas ta. Kaya tiulag isang tao guro makapasar dira. Ako personally, ma-admit ko ya nga hindi ko gidya matuman ang kasuguan. Ang isa landa nga ginhambal sang Ginoo nga hindi mo paglibakon ang imong nga neighbor. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Ti kung hindi mo na matuman, kay sa budlay magani na tumano, no? Kay ti, damo sa aton niya nga nagalain ang pangunahuna naton sa aton mga kaingod. So meaning to say, wala na ginambal kung paano ka maluwas, o kung maluwas ka, paagi sa kasuguan. Amo na nga ginausisa naton diri sa Biblia, kung ano gid ang kasiguraduhan. Ang masiguro gibala naton ang aton kaluwasan. Amo na nga kung reviewon nimo ang atong mensahe sa nagligad nga si John naghambal gid niya ang Dios naghatag sa aton sang kabuhi nga walay katapusan. It means nga ang eternal life which is equivalent sa kaluwasan. Takay kung may ara ka nga eternal life, it means kaupod mo ang Dios sa walay katubtuban. It means luwas ka sa impyerno. Amo nang nahambal ra sa John 3:16 nya kung magtuo kita sa bugtong nga anak sang Dios nga iagin padala, maangkon naton ang walay katubtuban nga kaluwasan, everlasting life. Kag hindi kita mawala, we will not perish in hell. Hindi inaalando mo na biyan. Pero sa kamatuuran, nya kung hindi mo pagtalupang doon didto kagid mapadulong sa linaw nga kalayo. Hindi silang ginapahog ko ikaw, pero amoy na pinakadelikado sa tanan.
Kay kinahanglan nga siguruhon mo gidya ang imo kaluwasan bag-o ka mamatay. Maybe pamangkot nimo, paano ko masiguro ang kaluwasan, pastor? Amo gani ginapangabay ko ikaw nga sundo nimo ini aton pagtuon kay diri aton pagatunan nga ang pulong sang Ginoo nagahatag gidya sang assurance sa natawag nga kaluwasan. Imagine na bala no, ang pag-angkon sang eternal life, putamalon kun imo na ina, bangod sigurado gidya ginhambal sa pulong sang Ginoo, di ba? John 3:16. And then ang 1 John chapter 5:11 to 13. Nga ang kabuhi nga walay katapusan, ginhatag sang Ginoo sa aton as a gift. So kay gift ina, ang kaluwasan makabyanan, hindi mo mabakal. Dulot na iya mo, di ba? Hindi mo mabayran. That's why nga ang ginahimo naton bisan nami man na, kag dapat yun man kung mangin tumulo kita, maghimo kita sa maayo. Pero wala na pasa dira ang atong kaluwasan sa paghimo sa mga maayo. Sa bagay, hindi kita kahimo sa maayo nga acceptable sa Ginoo kung hindi kita anay nagbaton kay Kristo nga aton personal nga manhuluwas. Diri sa aton programa, aton ina nga talakayon. And maybe kung mayroon ka questionhan nung sina nga daw hindi mo nahangpan, pwede ka man mag-comment diri sa aton nga Facebook Live, no? O kung mag-text, o kung mag-adapt, o kung mag-connect ka sa station, sa aton yung mga radio station nga sa diin, gina-replay ning aton nga broadcast sa audio. So aton nga lantawon anay sa nauna diri, ang aton series karong of studies na naton, among nahanungod sa pundasyon sa aton kaluwasan. Kay manti, hindi lang naton ma-assume nga naluwas na mo, hindi matagari maka-assume nga, iti anak mo ko sang Diyos, kay tinugay man ko, kag may reliyon man ko. Sumadamo bala sang tao nga makabig bala naton nga nag-assume sang ila kaluwasan. Abyan, ang kaluwasan wala gina-assume, kay may siguro gidya nga palatukuran, no? Kag ini nga pundasyon ara sa aton Ginoong Kristo. Kaya isa ka topic nga importante nga kundalon, amo ang pamangkot nga sino bala si Kristo Jesus sa imo. Kaya kung makilala mo siya, nga imo personal manuluwas, mangin mabakod ang pundasyon nimo sa kaluwasan. Kaya kung pamangkoton ikaw, nga kung mamatay ka, mangin kaupod mo bala ang Diyos. Makasilingin ikaw nga yes, wala sang pangduwa-duha. Nga how, kay nakilala nimo ang imo pundasyon. That's why for me, importante, kung magwali kita sa mayong balita, anibin sa kasubong kung mga nagwali, hindi tayo magkalipat, nga ipresentar tayo ang pundasyon sang gospel o kon sang aton nga kaluwasan. Walay liwan, kundi aton Ginoong Kristo. Makatubala kita diri sa Book of Matthew chapter 16 and verse 13, kaya ang Ginoong Hesus naton, nagpamangkot siya sa mga katawhan kag sa iya disciples. Basahon ta siling diri, when Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, whom do men say that I, the Son of Man, am? Ang Ginoo nagpamangkot sa iya mga disciples. Siling niya sa mga disipulo niya, sino ako sa hambal sang iban? Ami kung ilungguhon nato, no? Whom do men say that I, the Son of Man, am? Sino ako sa inyo pangunahuna? Kung pamangkoton ninyo mga katawhan sa inyo palibot, siyempre sa subong nga tinion, bisan na sa atong tinion, hindi lang sa time sa atong Jesucristo, nga ini nga pamangkot, kung pamangkoton mo ang mga common tao na tawag naton, abi mag-interview ka sa mga damong tao dira sa downtown area. Ano iyan ang masabat nila kung sino si Kristo Jesus? Labi na gid sa madamong nga reliyon karon, lain-lain man nila panghuna-huna kung sino si Kristo Jesus. Ti amo man ang sabat dari gani sang iya mga disciples, siling sa verse 14, and they said, some say that thou art John the Baptist, some Elias, and others Jeremiah or one of the prophets. So siling sa iya mga disciples, ti amo nang ila nga paglantaw sa imo, Ginoo, siling nila, iba nagasiling nga ikaw si John the Baptist. Tinabalanta naman nga hindi man si John the Baptist, pakaisaya na si John the Baptist, no? And then siling nga ikaw si Prophet Elijah, hindi man siya si Prophet Elijah, or si Jeremias, or isa sa mga propeta. Pero sa kamatuoran, damo sa mga tao nga, amo na ilang pangunahuna sa pagkadamo sa reliyon, ginakilala nila si Kristo nga tao lang, o isa sa mga propeta, no? O maayo nga tao. Pero sinugid bala si Kristo Jesus. Amo na nga nagsaligbat ang ino diri sa verse 15, he said unto them, but whom say
ye that I am. It becomes personal. Siguro nauna nga question sa Ginoo, a sort of a survey bla, no? Sino ako sa panguna-una sa mga tao? Ano ang pagkilala sa mga tao sa akon? Hindi naglain-lain eh. Iban gani ka pating si Jesus Christ, ang atong Ginoo, is a myth. Butang balon nga wala siya nagkaris ng kalibutan, ay sa pagkadamo lang, no? Basta sa Facebook, mabasa mo rin, may makomenta nga wala siya kapati sa Diyos, nga initanan nga ang Biblia, ginimo-himo sa tao, tipro ila na iya opinion, no? Kung sa aton pang Ginoo pa mangkot sa disciples, sino ako sa opinion sa mga tao? Ti siling sa mga disciples, ti amo na nga ikaw tao lang, kaya siyempre kung siling ka nga si Lord Jesus Christ, si John the Baptist, or si Elijah, or si Jeremiah, or one of the prophets, meaning to say, na limit ng ilang pagkilala sa Ginoo, sa amo lang sila nga level, nga isa lang katawo, nga kasubong naton. But here is a personal question. Pero siling sa Ginoo, pero sa inyo ya, sino ako? But whom say ye that I am? Ti ang makasabat sinaya, ang mga tao nga may personal nga relasyon kay Kristo siyempre kung ako pamangkuton mo, ti ako masabat ya nga, si Lord Jesus Christ, amo siya ang manluluwas, ang Diyos, ang anak sang Diyos, kag magakariliwat. Damo ko ya si mahambal, kung sino si Kristo Jesus. Kaya ti, sa kadugayon nga nangin tumulo ako, ti siyempre nagdalaw man ang akong pagkilala sa Ginoo Naamo na, no? Kung nga siguro nga, madamos ang tao nga hindi sila makabaton kay Kristo, kay hindi nila nakilalagid kung sino ang aton Ginoong Kristo. Masubo, no? Ay sa bagay, no? Bisa nga rin sa mga nagasiling nga, tigin baton ko man si Kristo. Ti pamangkot nga, sino gid balas siya? Sa bagay, gin pamangkot ni isang Ginoo sa iya mga disciples. Ti makabig naton sa mga linuwas no? So siling niya, sino ako sa inyo? So I would like to make this as a topic nga ginadiscuss nato, no? Sino si Kristo Jesus sa imo? Who is Jesus Christ to you? Sa bagay kung mag-open ka sang amon nga website inang www.lifeword.org, may ara dira nga question nga who is Jesus to you? Ti ginagin sabat na sa muda-mudamo lingwahe. Ara makuganida mga Cebuano, mga Tagalog, tarandra kag naghambal, nagatudlo kung sino gid si Jesus Christ. Ayan mamangkot ka nga kinanglan, pastoraw. Well, kinanglan, bangod nga dira na pundar ang atong kaluwasan. Ti matuo ka bala sa isa ka persona nga wala mong makilala. Amon gani pinmi ko ginahambal bala sa mga young people. Ilabi na gid sa mga relasyon bala, no? Na bag umabatunon ang lalaki nga nagapanguluyag sa imo, ang una mo gid nga himuon, you have to take time to know that person, di ba? Hindi nga basta-basta lang nakita mo gwapo o dikotsi o kung masiling kaya blang o kung attract agad sa iya, then hapos ng buyan mo ang imo nga huo o kung yes. Pero delikado. Kaya damo na natiplang sina ang mga kababayanan. So, ang mga babae sa aton niya din sa Pilipinas, may right ka mo nga magpili. Hindi kasubong siguro sa mga babae, no? Kababayanan sa Afghanistan, nga wala sila right. Pero sa aton, may harap kita nga pagpili. Kag, dapat nga respetahon din sa mga lalaki. Pero my point here is that, bago mo patunon ng isa ka persona, take time to know him. Di ba? Tipisa na mo muna sa Ginoo, di naman mabaso lang tao nga, robay mag-witness ta, masiling kita, are you saved? Ti, masiling ka, masiling hindi, ti, masiling ka batunon mong Ginoo. How could you be sure? Nga sa sinang pag-pray, no, nga batunon ng Ginoo, nga naluwas na siya. Ti ginahimo man ako na I believe nga dapat nga ang isa ka tawo nga gid-witnessan nimo, mag-pray gid, no, sang natawag naton sinner's prayer. Pero tikis aga sunod lang guro na bangod lang nawiya sa imo o kung nahadlok lang siya or whatever nga iyaya balatyagon sina. Pero pamangkot, tutuod gid na ginbato niyang Ginoo. Kaya ba, hindi basta-basta. To be honest, hindi basta-basta nga isa ka tao magbaton sa isa ka persona nga wala yagid makilala. So amo na diri ang aton niya pagatunan ngan. First of all, kilalahon naton kung sino si Kristo Jesus suno sa pulong sa Dios. So let's go back to this, Matthew chapter 16 and verse 15. But whom say ye that I am? Who I am to you? Sila ni Kristo Jesus, sino ako sa inyo? So si Peter nagsabat, and Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. So you see kung naghambal ang iba nga si Kristo Jesus, isa lang niya kapropita,
isa lang katawo, pero ang sabat ni Peter as a disciple of the Lord, amo ini, ikaw ang Kristo, ang anak sang buhi nga Dios. Sulain niya ang sabat ni Peter, hindi ba? Bangod si Peter kabalota, nga may ara siya personal nga relasyon kay Kristo Jesus. O kung personal nga relasyon sa Dios, paagi sa pagkilala kay Kristo Jesus. Hindi ba mo na perminatong emphasize sa atong pagtudlo, kakinanglan ang Dios mangin si Kristo Jesus mangin personal nimo nga Savior. Kag masiling ka ginabaton ko ikaw as my personal Savior and Lord. Kaya ang kaluwasan na biyan niya, hindi na iya siling niya kung sa diin ka reliyon membro, amo nga ni mabatian nimo sa akon pirmi, nga hindi siling niya nga magbaptis ka para maluwas Well, ang reason niya kung nga nangin baptis ako, kaya nanamian ko yung kaya mabaptis, honestly, ara sila, amo na sila mga tao nga, nagatutok sa Word of God, yung basis lang sa nila pagtuon is the Word of God. Kaya amoy na sa mga matutuon ng mga Kristohanon. Pero hindi ako naluwas siya kay nagbaptis ako, o kung nga nagpastor. Actually, ang akong kaluwasan, kaya subong masaw yung madamo, nga mag-testify, kabangod sa ila personal nga pagkilala kay Kristo Jesus. A personal relationship with God. Dapat amo nang maangkon mo yan. Hindi ang reliyon, kundi ang relasyon sa Diyos. Pero hindi ba ni basta-basta nga maangkon mo ang relasyon, di ba ko kayo na? Hindi ka makigrelasyon sa isa katao, labi na isa kababayanan, nga wala mo makilala, delikado gid na. Kailangan tunan mo anay, kung sino ni siya, anong iya background, anong iya ma-offer, basi kung nagatika lang ni siya, o kung butigon o whatever. So, kinanglan imo gid na iya hibaluon, and it will take time. Temo man ina, muna nga kita may freedom kita to take time to know who is the Lord Jesus Christ. Amo na nga si Peter lain na niya sabat. Kay may ara sa iya nga personal relationship with God through the Lord Jesus Christ. Kita mo between him and Judas, si Judas siya bisan tuod nga isa man siya sa 12, pero gintawag siya sang Ginoo nga iya nga son of perdition, kag ginhambalan pa sa gani sang Ginoo nga I wish you've never been born. Imagine na no? Meaning si Judas bisan tuod ginpili siya nga mangin apostol sang Ginoo, pero wala siya sang natawag nga personal relationship with God. And maybe ginhimo mo na sang Ginoo kay damo makita sang question nga ginpili iya si Judas nga way magalin na luwas. Well, isa ka reason nina nga ang ihatag sa Ginoo sa aton para mabalanta nga hindi bangon nga upod-upod ka na sa grupo sa mga Kristohanon, yung Kristohanon ka na. Kaya tilain mo niya motibo ni Judas. Kaya si Judas may tsansa, actually, patanay niya makaangkon sa personal nga relasyon sa Ginoo. Pero instead of doing that, tigin higta niya liog, kag maglumpat sa kahoy, kag nagbigti, di ba? Nag-suicide. Pero si Peter nakasalaman na. Hindi ba? Yan ni Peter nga gin-deny si Lord Jesus Christ. Si Judas gin-betray ang Ginoo. So, daw pare-pareho man lang. Galing ang reason dira, kay bangod si Peter may personal nga relasyon sa Diyos. Ginkilala gid niya si Kristo nga amo ang Christ, ang anak sa buhi nga Diyos. So kung makadto ka diri sina nga statement ni Peter, thou art the Christ. Ang pulong nga niya Christ, it means the chosen one, the Messiah, the Savior. So ginkilala gid siya ni Peter nga siya ang Kristo, ang Messiah, ang manluluwas sa ginprobisa, way back nila na Isaiah, nga amo magakari sa kalibutan, agud magluwas ang iya ka mga katawhan. Ang nga ginakilala ni siya ni Peter, the Son of the living God, ang anak sang Diyos. That's why nga kung imo nga tunan na kay actually diri sini nabutang nga sini nga mga bersikulo ang nahanungod sang foundation sang New Testament Church. Kay basahon to sa verse 17, and Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jona, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. I say unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. So klaro dre nga sa statement ni Peter, sa iya confession, sa iya pagkilala kung sino si Kristo Jesus, diri sini napundar ang simbahan sang Dios. Well, sa bagay damo sa mga claim dira o kung mga makabig na ton personal nga interpretation, kasabong bisa nagasilingan si Peter amo ang founder sang simbahan, o kung sa kay Peter gin pundar sang Ginoong iya simbahan. Panumdumon ta nga diri sa verse 18 ang Peter diri kag ang rock, no, kasi diri thou art Peter. The word Peter in Greek is Petros, kag ining upon this rock ang rock is Petra. So there is a difference sa original
sa original ya sini nga language sa pagsulat sini si Peter kag ang rock. Tidiin ginpundar ni Kristo Jesus ang iya simbahan sa kay Pedro o kon sa rock. Kay ang Petros gihambal niya sang stone but a small stone. Ang rock ya, ang Petra na-refer niya sa igang. Amo na gani no nga sa Israel di ba may Petra kada dako nga bato nga gin-carve dira inang sa ka tawag naton ka cave. Kaya ang word nga Petra gihambal niya sang boulder or maybe a mountain of stone, a great foundation nga sa diin mapundar naton aton kabuhi. So sa sina nga statement ni Peter dira ginpundar sang Ginoo ang iya simbahan. It means ang church ng Ginoo, that's why even the gates of hell shall not prevail against it. Bago na pundar niya sa rock. Iniblagi ng bal sa Ginoo sa iya sermon on the mount sa katapusan sa chapter 7. Niya kung ang isa katao ginapundar niya, ang tao nga nagapamati. You know, nagapamati kagin pundar niya ini ginapamatian niya pulong sa Ginoo kasubong agin pundar niya ang iya balay sa igang agyan man sang baha o bagyo, hindi ini mapukan kay bangod sa igang siya, no? Sa boulder siya naka agya foundation, I mean. Pero kung wala ka mati, kasubong karon kung nagawali kita diri kag ginabaliwala nimo ini, ginabaliwala nimo ang pundasyon sa imo kabuhi, kag sa imo eternidad, kag sa imo kaluwasan, di mag-abot ang tiempo, no, sa mga pagtilaw, hindi mo gid masarangan. Amo na biyan nga importante gid makilala naton si Kristo Jesus bilang aton personal nga manluluwas. Kay siya ang founder. Sa bagay, si Apostol Pedro mismo naghambal magani sa 1 Peter chapter 2 verse 6. Sila niya, wherefore also it is contained in the scripture, behold, I lay in Zion a chief cornerstone, elect, precious, and he that believeth on him shall not be confounded. Taman kabakod nga statement ni Peter, no? Now, kung si Peter ang ginakilala niyo nga founder sang simbahan, si Peter mismo iya, wala yan ay ginbaton. Ang siling iya nga ang founder sang iglesia sang Dios amo si Kristo Jesus. Kaginambal niya na diri. Wherefore also it is contained in the scripture, nakasulat sa kasulatan, behold, I lay in Zion a chief cornerstone. Ano mo tamalo sina? Ang pinaka bato nga dako nga pundasyon sang sini nga natawag naton structure. Kag siya ginakilala nga gipili sang Dios malahalon, kag ang nagatuo sa iya hindi gid silinga diri, hindi gid mahuya o kun hindi gid matayog kag hindi mapukan. So mo na biyan sa sining aton nga serye sa pagtuon, akong ginapangamuyo gid sa gahom sa banal nga espiritu nga maghikot sa imo tagipusoon. Kaimportante nga nakapundar ang aton kaluwasan hindi sa mga tinaga sang tawo. Kabisan sa Apostol Pablo gani naghambal sa mga taga-Korinto nga wala ako yang magkari sa inyo, sa akon lang iya kaalam, kag sa akon lang iya nga paghambal, kundi gusto ko nga ang inyo nga pagtuo mapasad sa gahom sang Dios, mapasad sa pundasyon sang Ginoo. And that is also my prayer, my friend. Ilabi na sining time, sining pandemic, nga badamo sa aton nadulaan sang paglaom, pero ang grabe gid nga madulaan ka sang paglaom kung wala mo na preparahan ang imo eternidad. Kay ti unang kabuhi mo na pundar sa reliyon lamang, kag masilingan kita reliyon sa ginhimo lamang sang tao nga pagtuluhan sa pagkadamo. Kag isa pa mangkot kita, diin pastor nga reliyon ang akon pag-aupdan, diin nga grupo para makaangkon ako sang kaluwasan. Di ang sabadra wala kaya sang grupo kaupdan para magluwas sa imo. Na kung ikaw maluwas na, amo na napagpangita mo sang grupo, nga updan mo, agud magtubo ka. Kay for me, ang reason sa simbahan actually, amo ni siya magasagod sa imo, amo ni siya maga-disciple sa imo, amo ni magatudlo sa imo, agud magbakod ka, nga mangin anak sang Dios, mangin equipped. Pero kung sala, siyempre nga pagtuluhan ang imo nasudlan, siyempre mapikto mo na sa imo eh. So una sa tanan, no? Una gid sa tanan, pinaka-importante, siguruhon ta mga abyan, ang pundasyon sang aton kaluwasan. Aton na natun-an, kamatunan pagid naton dispwes, nga si Kristo Jesus lamang ang gindeklarar nga amo siya ang Kristo, ang Messiah, the chosen one, ang manluluwas, the Savior of the world.
Kag dirigin kabig ni Apostol Pablo nga siya ang pinaka-chief cornerstone. So kung na imo kabuhi napasad sa iya, mapag-on ang imo kabuhi, mapag-on ang imo kaluwasan. Amo na ang bisan sino nga magtuo sa iya, hindi gid siya mapukan, hindi gid siya siling nga mahuyan, kag madulaan sang paglaom, kundi nga maangkon gid niya ang kasiguraduhan sang iya kaluwasan. Imaginable abyan, no? Ang ginhatag sa aton sa Ginoo, eternal life. Kagabay nga sulito ni mong ato mensahe sa nagligad, kay ang gift sang Ginoo, eternal life, nga napundar sa kay Lord Jesus Christ. Ining kabuhi, ara kay Kristo. Hindi mo ini makita bisan diin, hindi mo ini mabakal, hindi mo mabayluhan, hindi mo mapangabudlayan, kay bangod gift. Anong himuon mo sa gift? Baklon? Bayluhan? Hindi. The only thing you can do with a gift is either to reject it or to accept it. Mapili ka lang na sa duwa. Imo sikwayon ang dulot sang Dios o kun imo batonon. Ti imo na choice abyan. Imo na ya choice kung maangkon nimo ang kaluwasan o kung hindi. Gani kabay singa tinion maghimo ka sina nga desisyon, kung wala ka pagidya kahimo sina, kisaalang sa imo kabuhi nga maminatulon ka nga magpangayo sini sa Dios. Sa bagay masiling kuno nga pangayoon mo niya sa Dios. Sa Dios nga amay, hindi mo niya pagpangayoon sa akon, kay hindi ko ya kahatag sa imo. Ang amon simbahan hindi kahatag sa imo. Pero ang Dios nga amay ang taghatag sining gift. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that if you believe in Him, you will have everlasting life. So palapit ka sa Diyos nga may, mga muyo ka sa iya, masiling ka, loving Father, salamat nga bisan ako makasasala, ginhigugma ni mo ako, kaginpadala ni mo imo bugto nga anak, nga amo siya ang Misaya, amo siya ang manluluwas, nga nagbayad sa akong mga sala. Ginahinulsulan ko akong mga kasalanan, kaya ginabaton ko si Kristo Jesus, nga akong personal nga manluluwas. Abyan ko ni mo ina, in that simple prayer or whatever, or however you do it, you know, ang Ginoo gid magasabat sa imo. Himuay na, bag-o mangin uli ang tanan. Kaya amo na yung pinaka-importante nga desisyon nga dapat himuon sa isa katao sa iya kabuhi. Nga maangkon niya ang kaluwasan nga napundar sa sinang igang nga amo si Kristo Jesus. Gani kabay sa aton mga tumuluo nga nakabato na sa Ginoo. Amoy na aton mga burden sini uli mainadlaw. Ma-share naton sa aton nga mga hinigugma sa kabuhi. Ako nalipay gid kay ini aton sa nagligad nga mensahe nakalambot sa mga pila ka shares, mga 70 plus kag mga 500 plus man ang naglantaw. I pray nga gamiton sang Ginoo ini mga mensahe nga amo man ini ang makapapreparar sa imo sa eternidad na ginasiling. Magkita ay kita gid sa kalangitan sa pila ka adlaw kung naghimo ikaw sa maminatud-on nga desisyon sa paghinulsol sa imong sala kapag baton kay Kristo bila imo personal manluluwas. Tubtob sa liwat, salamat gid sa pag-upod sa akon. Inyo ko boss nga alagad Pastor Pidi Tabag. God bless you.